po, tuwing February 2 ay pinagdiriwang ang World Wetlands Day. Okay, ito ay bilang pag-alala na malaki po ang ginagampanan ng wetlands sa pagkakaroon ng freshwater at flood control. Para pag-usapan pa ng mas malalim po ang tungkol riyan, makakasama po natin via Zoom si Dr. Annabel Cabanban, Country Manager ng Wetlands International Philippines. Good morning, Doc! Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, Doc, maraming salamat sa paggising ng maaga para po sa amin. Walang anuman. Unang-una kong tanong. Salamat sa oportunidad. Yes, unang-una ko pong tanong, Doc, ano ba ang ibig sabihin ng wetland para sa ating mga kababayan na hindi naiintindihan itong salitang ito or ano ho ba ito? Wetlands. Ang mga wetlands ay ang mga land na may tubig permanently o temporarily. Ang mga examples ng mga wetlands ay lakes, rivers, mga ilog, swamps, mangrove forests, bakawan, seagrass beds, yung mga mudfloods, tidal mudfloods, shallow coral reefs. Yun. Ang dami rin pala, Doc, ano? At syempre, marami niyan sa atin dito sa ating bansa, yung mga inyong nababanggit. Marami. In fact, merong binanggit ko, mga natural wetlands yun. Meron ding artificial wetlands, kagaya ng dams, at saka rice fields, gano'n. Yes! Ponds. So, basta may tubig, permanently o temporarily, ay wetlands. Okay. Atin dito, tinanong mo ako, marami dito sa atin. Kung rivers lang, meron tayong 18 major rivers in the country. Correct. Lakes, marami tayong lakes. Doc, like Laguna. gusto po naming malaman, ano na po ba ang lagay o sitwasyon ng ating mga wetlands or ng wetlands dito sa Pilipinas? Ikinalulungkot ko na ang mga wetlands natin ay may mga damages o disturbances, may pollution, marumi ang tubig na yung dating mga ilog ay marumi o kaya yung kanilang mga tanim sa tabi ng ilog ay nasira. Ganoon din yung ating mga lakes. So kailangan nating rehabilitate or restore ang ating mga wetlands. Yung mga mangroves natin ay na ginawang mga fish ponds. So, yung mga fish ponds na yun ay ibang-iba. Ang iba ay hindi na nagbibigay ng mga produkto ng isda. So, na-abandon na hindi na productive. So, kailangan nating ibalik na maging mangrove forest. At saka yung mga... At yan ho ba yung dahilan ng yung sa tema po ngayon ng celebration ng World Wetlands Day, yan pong rehabilitasyon at ano pa ho yung iba pa bukod po sa pagtatanim ng mga mangroves, ano pa po yung iba nating ginagawang solusyon para ma-save po itong ating mga wetland? Tama kayo. Ang tema ngayon ng World Wetlands Day ay humans and well-being. Kasi yung mga wetlands ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Yung mangroves na bibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan sa tabing dagat. Kung merong bagyo ay nalilimit o na-reduce yung impact ng mga malalaking alon. So, nagbibigay din ng mga suporta yung ating mga wetlands na para sa pagkain natin, mga habitat sila ng mga isda, ng mga shrimps, at ng mga ibon na dumadaan dito sa atin. So, kailangan nating protektahan ang ating i-restore ang ating mga wetlands para continue magbigay ng mga services, mga functions, ng mga importanteng kailangan natin sa ating buhay, proteksyon, pagkain, tubig,
mainom. Doc, nakita namin na pinapakita ho ngayon ng sa aming mga monitor itong inyong mga pagtatanim ng mangroves. Ano po? Bukod po dyan, ano pa hong mga proyekto ang ginagawa po ninyo para masave po natin ang wetlands? Nagpo-promote kami ng integrated river basin management. Yung konsepto na kailangan nating iprotektahan ang ating watershed, yung mga kabukiran na kailangan nilang may mga puno para yung mga tubig, yung ulan ay mapapasok sa ilalim ng. You mean, Doc, nagkakonduct po kayo ng parang mga parang seminar sa ating mga kababayan on how to take care of our wetlands? Yun po ba yun? At saang mga lugar po sa Pilipinas po kayo umiikot? Meron kaming sa North Coast, sa Manila Bay, sa Bulacan, Pampanga at Bataan. Nagbigay kami ng mga seminars ng nature-based solution. Anong mga solusyon para mapaayos ang coastal ang pagbabaha sa tabing dagat. At dun sa Mindanao naman ay meron kaming proyekto na nagde-demonstrate ng pilot ng integrated river basin management para ang river basin, ang mga taong na nakatira sa Cagayan de Oro City ay hindi magkakaroon ng floods kagaya ng nangyari nung Sentong. So meron kaming proyekto doon para to reduce the risk of flooding. Ang disaster risk reduction yun. Doc, gaano katagal nyo na ho itong ginagawa? Itong pag-save po or pagsasalba ng ating mga wetland? At kumusta po ang naging resulta? At kumusta po ang naging pagtanggap ng mga taong binibigyan nyo ng impormasyon tungkol po sa pag-save ng mga wetland? Kami at the Wetlands International ay nandito sa Pilipinas simula mga 2014, gano'n. Meron kami proyekto Partners for Resilience. Promote namin ang tamang pagsalba ng mangrove forest, yung mga abandoned fish ponds na ibabalik natin sa mangrove forest. Tinanong mo pa ang pagtanggap sa amin. Maganda ang pagtanggap dun sa Bulacan, Pampanga at Bataan. Doc, para lang magkaroon ng idea yung mga kababayan natin, meron ba kayong specificong river or coastal area kaya na talaga namang naging malaki ang pagbabago mula nang nag-start po kayo ng 2014? Ano pong mga lugar yung nakitaan nyo ng talagang pag inayos nyo, inalagaan ang mga wetland, magiging maayos ang kanilang kalagayan? Nag-focus kami, sabi ko, dun sa Cagayan de Oro River Basin. Dito sa North Coast ng Manila Bay, Bulacan, Pampanga at Bataan. Hindi pa siya masyado na makikita ang pagbabago. Kasi yung pagbabago ng pag-iisip ng mga holders ay matagal na yun. Pagbabago ng environment ay matagal. Kailangan natin talaga ng investment ng time. Kailangan consistency, Doc? Kaya yung ating mga ay kailangan ganun din pag-iisip na hindi lang isang termino na 3 taon, kundi pag merong ordinansa na for environmental conservation ay kailangan pang matagalan yan. Doc, ano po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan ngayon tungkol po dito sa inyong proyekto? Because ang gusto ko ay ang bawat isa ay mag-donate o magbigay ng kanilang pwedeng magawa sa environment. Kaya na ang pag-aayos ng pagtapon ng mga basura para hindi madumihan yung ating mga katubigan, wetlands natin. Hindi magsira ng mga mapuno sa tabing ilog. Hindi maglagay ng mga
ma-import permanent structures sa tabing ilog. Ganon. At saka kung Kumbaga, Dok, wag rin gawing sewer, ano? Kasi minsan doon na itinutuloy yung mga dumi na nanggagaling sa mga residential areas o di kaya sa mga pabrika. I mean, talagang ang daming kailangang ayusin and kahit paano, yung ginagawa ho ninyo ay talagang paunti-unting steps pero sigurado naman tayo na may magandang maidudulot kung sama-sama nga naman at marami ang tutulong. Doc Annabel, maraming salamat ho at para sa mga kababayan natin na nais makibahagi o nais na makontak po si Dr. Annabel Cabanban at ang kanilang grupo, makikita nyo po sa screens ang kanilang social media accounts dahil kailangan po talaga nila ng tulong. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!